gabi mga bata! Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Abraham, ni Sarah kasama si Lot? Ngayon, meron ulit tayong magandang kwento. Gusto niyo ba ulit makarinig ng kwento? Bago yon, kakanta muna tayo ng ating theme song na Ready to Go! Jesus, we open our hearts, minds, and soul to worship to you. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. In Jesus' name I pray, amen. Hindi ito dapat mangyari, ang bulong ni Joseph sa sarili. Ikinulong si Joseph sa bilangguan dahil sa maling paratang na minamaltrato niya ang asawa ni Potiphar. Malungkot si Joseph dahil hindi maganda ang nangyayari. Ipinagbili siya bilang isang alipin ng kanyang mga kapatid sa dayuhang lupain na tinatawag na Ehipto. At ngayon, itinapon siya sa kulungan na wala naman siyang ginagawang masama. Malamig at madilim ang lugar. Terrible ang pagkain. Nakaramdam ng pag-iisa si Joseph at natatakot. Marami siyang mga katanungan. Nagtataka siya kung plano ng Diyos ang lahat ng ito. May mga pag-alinlangan si Joseph. Subalit, patuloy pa rin siyang nagtitiwala sa plano ng Diyos. Alam ko, tutulungan ako ng Diyos sa mahirap na panahong ito, ang wika ni Joseph. Samantalang, nasa kulungan siya, tinulungan niya ang mga bilanggo.
Ang ilan sa mga bilanggo'y nagsimulang managinip na hindi nila maunawaan. Joseph, maaari bang tulungan mo akong maunawaan ang nakakatakot kong panaginip? Tinanong ni Joseph kung ano ang nangyari sa mga panaginip. Kanilang inilarawan ang kanilang kakaibang panaginip at si Joseph sa pamamagitan ng tulong ng Diyos nagawang ipaliwanag ang mga panaginip. Ang isa sa mga bilanggong nilisan ang bilangguan at nagbalik sa kanyang trabaho para kay Pharaoh, subalit hindi nabanggit ang pangalan ni Joseph. Nakalimutan na niya si Joseph. Humanga ang gwardya ng bilangguan kay Joseph kung paano naging matulungin si Joseph sa mga bilanggo. Itinalagang tagapamahala si Joseph ng gwardya ng bilangguan. Sa kabila ng masamang mga pangyayari, hinangad ni Joseph na tumulong sa ibang nasa kanyang kapaligiran sa bilangguan. Magagawa ba ninyong tumulong sa ibang tao kapag dumadanas kayo ng kahirapan? Ipinamalas ni Joseph na bagamat ang lahat-lahat ng mga pangyayari na naging masama, gusto niyang maging saksi ng Diyos. Naghintay si Joseph sa Diyos habang gumagawa ang Diyos sa likuran ng mga pangyayari. Lumipas ang ilang mga panahon. Ngayon, nagsisikap ang Pharaoh maunawaan ang kanyang kakaibang panaginip. Subalit walang sino man sa palasyo ang makatutulong sa kanya. May kakilala ako sa bilangguan na makatutulong na bigyan ng kahulugan ang iyong mga panaginip. Ang wika ng mayordomo ng Pharaoh. Pumunta ka, sunduin mo siya. Ano pa ang iyong hinihintay? Ang wika ng Pharaoh. Sinabi ng Pharaoh ang kanyang panaginip kay Joseph. Kung magkagayoy, nakita ko ang payat na mga bakang kinain ang malulusog na mga bakang pumunta upang manginain ng mga damo. Tinulungan ng Diyos si Joseph na maunawaan at maipaliwanag sa Pharaoh na magkakaroon ng tagutom. Namangha si Pharaoh sa karunungan nito at nakitang magiging isang mahusay na leader, si Joseph. Binigyan ng trabaho si Joseph bilang pinunong tagapamahala sa buong Ehipto na pangalawa lamang sa Pharaoh. Hindi madali ang pagiging saksi ni Joseph. Kaakibat nito ang masasamang mga bagay-bagay na nangyari sa kanya. Subalit, nagpatuloy siyang magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Maaari tayong matuto sa kasaysayan ni Joseph na gaano man kahirap ang maganap, maaari tayong magtiwala sa Diyos na tutulong sa atin. May panukala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hello mga bata! Nandito ulit ako! Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Joseph? Meron ba kayo natutunan? Bago tayo magtapos, meron akong 4 na tanong. Handa na ba kayo sa aking 4 na tanong? Nandiyan na ba ang inyong lapis at papel? Nandito na ang aking 4 na tanong. Number 1. Ano ang nangyari kay Jose nang paratangan siya ng walang katotohanan ng asawa ni Potiphar? Number 2. Tutugon ka rin ba tulad ng ginawa ni Joseph? Number 3. Ano ang iyong gagawin kung hindi ka pinakikitunguhan mabuti ng iyong kaklase o kaibigan? Magpapatuloy ka ba manalangin at magtitiwala sa Diyos? Pang-4,
Pagtala ng ilang mga bagay na makatutulong sa iyong maging saksi kahit nadarama mo na hindi ka nila nauunawan at nag-iisa. Hanggang sa muli, paalam! Gracious God and Heavenly Father, we thank Thee for guiding us until we finish our program. And we thank Thee for the wonderful message that we heard today. May we keep this in our hearts and minds and use it in our daily lives. As we go home, may Your Holy Spirit be with us to guide us and protect us. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen.